Miguel, ikaw pala. Ako nga. Ikaw pala ang susunod na ipapakilalang runner. Ano ko, how does it feel at napasama ka dito sa grupo na to? Masaya ako, super saya ako, Kuya Nelson, dahil I mean, bagong ano to eh, bago sa akin to eh, reality show to, game show to, and sanay ako sa mga drama, sa mga movies. Ngayon ko lang ulit gagawin to after Starstruck Kids, yung isang reality show. So very exciting to para sa akin, parang bago ulit to. Excited din ako dahil ang dami kong magiging bagong kaibigan. And last, of course, nasa Korea, South Korea, winter, may snow, super excited. Kaya lang, syempre, aside from being excited, alam naman natin na mahigit isang buwan ka dyan. And I'm sure marami kang mamimiss sa Pilipinas, including, of course, si Isabel. Wow, sure yun. Kaya Nelson, dahil 42 days kami dito. So matagal talaga yun. Marami akong mamimiss actually. Kaya dinala ko tong laptop ko para lagi kaming mag-video call ni Isabel. Ganyan. Pero, teka muna, sa ilang araw mo dyan, bukod kay Isabel, ano ba yung mga namimiss mo dito? Of course, una-una, family ko. Pero nag-uusap-usap naman kami ni Mami, nagpapadala siya ng pictures minsan. Namimiss ko rin yung weather ng Pinas, actually. Kahit malamig dito, of course, first time ko makakita ng snow, sobrang saya nun. Pero iba pa rin yung nakasanayan kong weather eh, na medyo mainit. Lalabas ako, okay lang naka-t-shirt. Dito, Sir Nelson, pag lalabas ka, kailangan merong mga 4 na layers ng damit ang suot mo. Namimiss ko rin ang mga aso namin sa bahay. Mga chihuahuas namin sa bahay, of course. And ano pa ba namimiss ko sa Pilipinas? Kasi ngayon, for sure, hindi pa namimiss yung pagkain dahil nag-enjoy ka pa sa Korean food for now. Actually, luto ni Mami. Namimiss ko rin yung luto ni Mami. Yeah. Pero syempre, nung pagpunta mo dyan, ano yung mga in-enjoy mo bukod sa snow? Bukod sa snow, yung yellow. Ay, pares lang pala. Marami na ako in-enjoy dito. In-enjoy ko na mag-travel mag-isa dahil yun naman talaga ang hilig ko ever since. So kapag nung hindi pa ako nakikita ng mga co-runners ko, lagi akong nagta-travel mag-isa, kumakain mag-isa, nagta-train mag-isa. In-enjoy ko rin yung pag-commute dahil sa Pilipinas hindi ako lagi nakakapag-commute. So nagta-train ako dito, lalakad-lakad. May isang araw nga nakapag ako parang almost 30,000 steps dahil super gustong-gusto kong gumala. And enjoy ko of course yung food. And kung gaano ka high-tech yung bansa. Sabi mo, Miguel, na kapag meet na kayo ng kapwa runners mo, no? Ano ang feeling na kasama mo itong bunch na ito? Siyempre, I'm sure napanood mo yung Running Man Philippines na season 1 at talagang nakita mo kung gaano sila competitive. Nakita ko yun. Masaya ako, of course, na kasama ko sila dahil yung ibang mga runners is matagal ko nang kilala. Like Kuya Mika, like Cap, Mikael Daes, Kokoy, kababata kami niya ni Kokoy. Yan. So, excited akong makalaro sila. And of course, curious din ako. Curious din ako makilala yung iba palalo. Curious ako kung paano sila maglaro, kung paano sila as a person. So, ngayon, lagi kaming lumalabas, lagi kami nagla-lunch, nagdi-dinner. So, konti-konti naman namin nakikilala yung isa't isa. As early as now, Miguel, meron ka bang inaay na mga runners na sa tingin mo ay magiging number 1 competition mo? Wala po, talaga. Wala pong competition sa akin, laro lang po talaga. Joke lang. Alam mo, na-realize ko, Nelson, wala kang pwedeng i-expect sa game. Kasi halos lahat pwede mangyari. Yung alliance mo, pwede kang traidorin. Yung nagtatraidor sa'yo, pwede mo maging kakampi. So, ang akin lang is kailangan lagi kang yung presence of mind, kailangan nandun. So, hindi mo kayang planuhin yung mga laro dito sa Running Man dahil unang-una, sinusurprise nila kayo kung ano yung lalaroin nyo.
yung name tag ripping, sobrang unpredictable ng mga mangyayari. Kaya wala talaga. Bahala na lang. Talagang intuition na lang, palakasan ng anong tawag doon? Ng hangin, ng resistensya, ano? Ng tibay ng loob. Tibay, O resistensya. Oo. Resistensya, sige. Palakasan na lang ng, patibayan na lang ng loob, and basta enjoy lang eh. Yun talaga yung gusto kong gawin eh, mag-enjoy lang eh. Ayoko rin na masyadong galingan, baka mahirapan sila. Hindi, joke lang. Gusto ko lang talaga mag-enjoy. Teka muna, Miguel, syempre alam naman natin na nung sa season 1 ang nanalo ay si Angel. Nagkaroon ba kayo ng time na humingi ka ng pointers sa kanya, knowing na of course she's also in the cast right now and going to compete with you? Lahat sila nagbibigay ng tips sa akin, actually. Ang lagi nilang sinasabi is huwag kang magtitiwala na kahit na sino. Sa kahit na sino, wala. Lagi nilang sinasabi sa akin na huwag kang magtitiwala basta-basta. So yun. Yun ang sinabi rin sa akin ni Angel na huwag akong magtiwala. Okay, hindi ko sila pagkakatiwalaan. Including her, no? Sabi, actually yung sinabi niya, ako lang pagkakatiwalaan mo. Lahat ng sinasabi nila, huwag ka magtitiwala kahit kanino. So, kanino, di ba? So, para safe, di na lang magtitiwala kahit kanino. Oo. Katulad nga ng sinabi mo, no? Labanan na ito ng tibay ng loob at saka resistensya ng katawan. And, ayun pa, Kuya Nelson, kasi iba yung weather dito sa Korea. Malamig, tayo mga Pinoy, hindi tayo sanay. So, medyo isang challenge pa rin yun. Hindi ka naman nakakasakit, sinisipon, gano'n. Madami po ang baon na vitamins, and make sure ko na yung damit ko is pwede sa weather dito, and lagi akong may dalang pamalit dahil pag nabasa ka, kailangan magpalit agad para di magkasakit. Ayan, Miguel. I hope you win this one dahil alam ko ikaw yung odd man ngayon eh, dahil lahat itong mga to nagkasama na in the past season, no? Pero ikaw yung kumbaga kakaiba sa kanila. So ingat lang, tulad nga ng sinabi ni Angel, wag magtitiwala kahit kanino, and laban lang. I hope to see you after 42 days. Yes, Nelson, fighting tayo dyan. Yan, sige. May mensahe ka ba doon sa mga nakakamiss tayo dito sa Pilipinas before I let you go? Hintay lang kayo. Uuwi rin ako. And pag uwi ko, dala ko na ang title ng Ultimate Runner. Kaya relax lang kayo dyan. Yan ang spirit. Sige, thank you very much, Miguel. Thank you, Kuya Nelson.